Matapos nga ang pagkatalo nitong Dallas Mavericks sa 2024 NBA Finals sa mga kamay ng Boston Celtics, talagang nag-retool sila. Naging busy at mukhang mas equipped sila ngayon sa bakbakan, pero sasapat na ba to sa mga katunggali nila? Heto ang 21 players na nasa training camp roster ng Dallas Mavericks mga idol. Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, Derek Lively II, PJ Washington, Daniel Gafford, Najee Marshall, Spencer Dinwiddie, Quentin Grimes, Dante Exum, Maxi Kleber, Jaden Hardy, Dwight Powell, Olivier Maxence Prosper, Markieff Morris, AJ Lawson, Kessler Edwards 2-way contract, Brandon Williams 2-way contract, Jamarion Sharp, Exhibit 10 contract, Emmanuel Miller, Exhibit 10 contract, Jazian Gortman, Exhibit 10 contract. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Currently mga idol ay 21 na nga po ang bilang ng kanilang training camp roster, so all goods na talaga ang Dallas. Ang problema nga lang sa kanila, 16 ang regular season na kontrata nila at the moment. Kapipirma nga lang din ni Markieff Morris this week para bumalik sa Dallas So kailangan gawin nilang 15 na lang yan bago magsimula ang season at hula ko lang, mukhang si AJ Lawson ang i-waive nila, gawa na rin na unguaranteed ang kanyang kontrata. Currently rin po ay dalawa pa lang ang 2-way contracts ng Dallas sa sina Kessler Edwards pati Brandon Williams. May isa pa silang slot at siguro isa kin na Jamarion Sharp, yung dambuhalang rookie big man na mas malaki pa kay Wemby, Emmanuel Miller at Jazian Gortman ang makakakuha niyan. Pwede rin si AJ Lawson ulit kung i-waive siya, pwede yon. Ang magiging starters rito probably ay sina Luka, Kyrie, Klay, PJ Washington at torn pa ako kay Derek Lively pati Daniel Gafford para sa starting center nila. May mga times kasi na mas binababad pa si Lively kaysa kay Gafford Pero since na-trade nga sa Dallas tong si Gafford, siya naman din lagi ang starter. So tignan natin, kung ako ang tatanungin, si Lively ako Ganda ng energy na binibigay niya sa laro, sa kanyang size, nakakasabay naman siya sa mga mas maliliit na players. Okay talaga si Lively mga idol. Bata pa, oo, pero sa tingin ko ay ready na to sa isang starting role para sa Dallas. Ang ganda ng chemistry niya sa mga stars nila at sobrang solid na love threat talaga to next to Luka. Ang problema nga lang ng starting lineup na ito ng Dallas, syempre mga idol, ay alam nyo na, yung depensa. Particularly ang perimeter defense. Kita nyo naman to sa NBA Finals. Talagang burned sina Luka pati Kyrie sa depensa. Hindi mo pwedeng i-expect na aalalay lagi talaga si Washington dyan o si Lively. They can only do so much. Sabay na wala pa ang isa sa mga good defenders din nila na si Derek Jones Jr. So malaking hamon to kay Klay mga idol dahil wala na nga siya sa kanyang prime, tapos mas kakailanganin ang depensa niya ngayon dito sa Dallas para maging successful sila. Magaling dumepensa tong si Klay nung kalakasan niya mga idol. Naging all defensive team pa nga to dati. Ang tanong lang syempre, bumagal na talaga siya. Bumaba na ang laro niya. Kakayanin pa kaya niya? Yun ang hindi pa nga natin masasagot ngayon. Offensively, kung kunwari solid pa rin ang ipapakita ni Klay, sa tingin ko, magiging isa sa mga best offensive teams ng NBA ang Dallas sa dami ba naman ng mga bala nila. Though kung titignan natin ang kanilang bench, ito ang interesting lalong-lalo na sa pagkuha nila kay Najee Marshall sa free agency sabay kay Quentin Grimes naman sa pamamagitan ng trade. Dito muna tayo kay Marshall mga idol. Isa sa mga kilalang defensive wing players ng Pelicans to bago pumirma sa Dallas. Tumira siya ng 38.7% from 3 last season mga idol at mukhang siya ang papalit doon sa ginagawa ni Derek Jones Jr. din sa kanila na isa sa mga main wing players nila. Hindi nga lang siya starter syempre. Kaya magandang i-take note nyo rin tong si Marshall mga idol. Baka nga isama pa to sa mga finishing lineups nila Sabay si Grimes naman na isang interesting na pagkuha rin nila. Noong nasa Knicks pa ito, may nabasa nga akong Reddit post patungkol sa kanya. Nasabi raw ng stats, better defender pa nga raw po itong si Grimes kaysa kay Holiday base sa mga numero. Pero ako, ang pagkakakilala ko rito kay Grimes mga idol ay isang knockdown shooter din talaga. Mula sa Knicks ay na-trade siya papuntang Pistons at ngayon nga po ay na-trade muli siya papuntang Dallas. Very interesting kung ano ang magiging role nito ni Grimes mga idol kasi mukhang fit naman siya sa sistema ng Dallas. Kung sakaling maganda ang ipapakita niya lalong-lalo na sa depensa, malamang mas papaboran pa to kaysa kay Hardy o Exum. May Spencer Dinwiddie pa sila mga idol na nagbabalik sa Dallas ngayon.
Ang ganda rin dumepensa nitong si Dinwiddie, medyo inconsistent na nga lang siya sa opensa tulad nung nangyari sa kanya sa LA na more of defensive dog na lang siya dun. Pero baka nasa kalayaan din niya yon. More of pa spot up lang kasi siya sa LA. Pero nung nasa Dallas pa to, 1-2 punch pa nga sila ni Luka nun. Baka kung mabigyan siya ng karampatang kalayaan sa opensa dito sa Mavs, bumalik ang laro niya. Masasabi ko mga idol na malalim-lalim din ang lineup nitong Dallas Mavericks. Yung hinina ng depensa ng mga starters nila, ganun naman po ang inilakas on paper ng bench. Yan din ang ginawa siguro nilang solusyon base sa naging obserbasyon din nila noong 2024 NBA Finals. Medyo inaangkla ko rin talaga kay Klay ang success at magiging contender nitong Dallas mga idol. Hindi man siya ang main star dito pero Luka will be Luka. Si Kyrie nag-struggle pa nga noong finals kaya rin hindi gaanong nahirapan ang Celtics sa kanila. Pero kung may Klay ka tapos mag-perform sa ine-expect mo, mas delikado syempre. What more pa kung nagsabay-sabay silang nagsiinitan, 'di ba? Let's see mga idol. For sure, magiging exciting ito at medyo nakakapanibago rin dahil bagong team to ni Klay. Pero sa lineup na ito, para sa inyo ba mga idol? Magiging pang ilan sa West ang Dallas? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol syempre. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. 689 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.